Isang magandang hapon Davao de Oro, lalo na sa mga ginigiliw naming mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako'y nagagalak at kayo'y patuloy na nakikinig sa paaralang panghimpapawid sa Filipino. Ito ang Radyo Z Eskwela at siguradong kayo ay may matututunang bago. Masaya kaming makasama na naman kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako si Teacher Glendy S. Relioso mula sa Nabunturan National Comprehensive High School, distrito ng Kanluran ng Nabunturan. Kasama si Teacher Rachel A. Riteza mula sa Bango National High School, distrito ng Silangang Bahagi ng Compostela. Handa na ba kayo sa isa na namang aralin na ating tatalakayin sa hapong ito? Ihanda ang inyong mga sarili, kasabay ding ihanda ang inyong mga panulat at sulatang papel para sa mga gawain mamaya. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong handout o Module 4 para sa leksyon ukol sa mga pahayag sa paghahambing at kaantasan ng pang-uri. Pagkatapos makapakinig ng episode na ito, ang mga mag-aaral ng Grade 7 Filipino ay inaasahang nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa paghahambing, gamit ang mga salitang higit, mas, di gaano, di gasino, at iba pa. Simulan natin ang ating pag-aaral sa paglalarawan ng mga makikita mong imahe sa pahina 2 ng ating module. Maaari mo bang ilarawan ang mga nakikita mong imahe? Punan lamang ng mga angkop na salita ang patlang upang mabuo ang pahayag. Hanapin sa loob ng kahon ang maaari mong isagot. Ang mga salita na pagpipilian ay sariwa, tahimik, mataas, matatarik, kulay asul. Uulitin ko, ang mga salita na pagpipilian ay sariwa, tahimik, mataas, matatarik, at kulay asul. Narito ang mga pangungusap na kailangan mong sagutan. Babasahin ko ng 2 beses ang mga ito. Una, ang dagat ay patlang. Una, ang dagat ay patlang. Pangalawa, ang buhay sa bukid ay patlang. Ang buhay sa bukid ay patlang. Pangatlo, makikita mo ang mga patlang sa bundok. Pangatlo, makikita mo ang mga patlang sa bundok. Pang-apat, ang bundok ay patlang. Pang-apat, ang bundok ay patlang. Pang-lima, ang isda sa dagat ay patlang na makukuha. Pang-lima, ang isda sa dagat ay patlang na makukuha. Nasagutan niyo ba ng maayos ang ating gawain? Halina't tingnan natin ang mga tamang sagot. Unang pangungusap. Ang tamang sagot ay kulay asul. Ang dagat ay kulay asul. Pangalawang pangungusap. Ang tamang sagot ay tahimik. Ang buhay sa bukid ay tahimik. Pangatlo, matatarik. Makikita mo ang matatarik na bundok. Pang-apat, mataas. Ang bundok ay mataas. At pang-lima, sariwa. Ang isda sa dagat ay sariwa na makukuha. Kulay asul, tahimik, matatarik, mataas, at sariwa. Sa iyong palagay, ano kayang bahagi ng pananalita ang mga salitang ito? Tumpak!
Ito ay mga pang-uri. Ngunit, ano nga ba ang pang-uri? Pang-uri. Ito ay bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o noun sa Ingles o panghalip o pronoun sa Ingles. Mahalaga ang pang-uri dahil sa pamamagitan nito na ipaparating natin sa ating mga mambabasa, kausap o tagapakinig ang isang detalyadong paglalarawan ng anumang ating nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan, naiisip, nararamdaman o nararanasan. Upang maging mas malinaw ang ating paglalarawan, mas mainam kung gagamit tayo ng iba't ibang antas ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. May dalawang uri ang pahambing. Ito ay ang patulad at palamang. Lantay. Ang anyo ng pang-uri kung ito ay naglalarawan lamang sa iisang pangalan o panghalip. Halimbawa, malaki ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Anong salita kaya ang pang-uri? Tama! Ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang malaki. Ito ay naglalarawan sa isang pangalan na responsibilidad. Ikalawang antas ng pang-uri, pahambing. Ang pang-uri na ito ay naghahambing o nagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. May dalawang uri ang pang-uring pahambing. Ito ay pasahol o palamang at patulad. Unang uri, pahambing na pasahol o palamang. Ito ay nagsasaad ng nakahihigit o nakalalamang na katangian ng isa sa dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing. Ang pang-uring paghahambing na ito ay gumagamit ng katagang higit, mas, lalong, di gaano, di gasino, at iba pa. Halimbawa, mas mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa pagbababad sa harap ng internet. Ang pang-uri ay ano? Tama! Ang pang-uri sa halimbawang pangungusap ay mas mabuti. Ito ay gumagamit ng katagang mas, at ang mas nakalalamang dito ay ang pagbabasa ng aklat kaysa pagbababad sa harap ng internet. Ang ikalawang pang-uring pahambing ay pahambing na patulad. Ito ay nagsasaad ng magkatulad o magkapantay na katangian ng dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing. Ito naman ay gumagamit ng panlapi tulad ng sim, sin at sing, magkasing, kasing, o ng mga salitang kapwa o pareho. Halimbawa, ang impluwensyang dulot ng mga ito ay magsindami. Ang ginamit na panlapi ay magsing. Ang pangatlong kaantasan ng pang-uri ay pasukdol. Ito ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian sa paghahambing ng higit sa dalawang pangalan o panghalip. Ito ay gumagamit ng mga panlaping pinaka, napaka, pagkakasunod-sunod ng pag-uulit ng salitang ugat ng mga salitang ubod ng, hari ng, sakdal, at sobra. Halimbawa, ang pinakamalaking hamon para sa lahat ng magulang ay kung paano mapapalaki ng mabuti at may magandang asal ang anak sa panahong nagkalat ang masasamang impluwensya sa lipunan. Ang ginamit na panlapi ay pinaka. Muli, ang mga antas ng pang-uri ay ang lantay, pahambing na may dalawang uri,
ang pahambing na patulad at palambing na palamang. At ang pangatlo ay ang pasukdol. Sa ating pagbabalik ay magkakaroon tayo ng isang pasulit. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Muli, ang mga antas ng pang-uri ay ang lantay, pahambing na may dalawang uri, ang pahambing na patulad, at palambing na palamang. At ang pangatlo ay ang pasukdol. Ngayong alam na natin ang tatlong antas ng pang-uri, atin ang sagutan ang gabay na tanong. Nais kong kumuha kayo ng papel at panulat. Huwag kalimutang ilagay ang iyong pangalan at salitang aralin natin bago ang unang bilang. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang mga katanungan at pakisagutan ang mga ito. Unang bilang. Ano ang tawag sa bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip? Ano ang tawag sa bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip? Pangalawa. Ano-ano ang kaantasan ng pang-uri? Kailan ito ginagamit? Pangalawa, ano-ano ang kaantasan ng pang-uri at kailan ito ginagamit? Pangatlo, ano-ano ang dalawang uri ng pahambing? Paano ito nagkakaiba? Ano-ano ang dalawang uri ng pahambing? Paano ito nagkakaiba? Pang-apat, ano ang mga uri ng pang-uring pahambing na di magkatulad? Pang-apat, ano ang mga uri ng pang-uring pahambing na di magkatulad? Pang-lima, anong uri ng pang-uri ang nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian? Pang-lima, anong uri ng pang-uri ang nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian? Nasagutan mo na ba ang mga katanungan? Kung tapos na, atin itong iwasto. Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Sa tanong na, ano ang tawag sa bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip? Ang tamang sagot ay pang-uri. Pangalawa, ano-ano ang kaantasan ng pang-uri? Kailan ito ginagamit? Ang antas ng pang-uri ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. Lantay kung naglalarawan sa isang pangalan o panghalip. Ginagamit naman ang pahambing kung naghahambing sa dalawa o higit na pangalan o panghalip. Pasukdol kung ang katangian ay nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Pangatlo, ano-ano ang dalawang uri ng paghahambing? Paano ito nagkakaiba? Ang tamang sagot ay paghahambing na magkatulad at
paghahambing na di magkatulad. Magkatulad kung ang dalawang naghahambingan ay may patas na katangian. At di magkatulad kung nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap. Pang-apat, ano ang mga uri ng pang-uring pahambing na di magkatulad? Ang tamang sagot, hambingang pasahol at hambingang palamang. Pang-limang tanong, anong uri ng pang-uri ang nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian? Ang pang-uring ito ay ang antas na pasukdol. Ngayon, tingnan natin kung may natutuhan ka sa pinag-aralang paksa. Simple lang ang iyong gagawin. Lagyan ng check ang iyong papel kung ang paghahambing sa pangungusap ay magkatulad. Lagyan naman ng X kung ang paghahambing ay di magkatulad. Unang pangungusap. Kasimbata ng mukha mo ang kapatid ko. Kasimbata ng mukha mo ang kapatid ko. Pangalawa. Higit na maraming mag-aaral noon kaysa ngayong may pandemya. Higit na maraming mag-aaral noon kaysa ngayong may pandemya. Pangatlo, ang binili niyang sapatos ay sinlaki ng suot ko. Ang binili niyang sapatos ay sinlaki ng suot ko. Pang-apat, ang sinabi niya ay di gasinong narinig ng lahat. Ang sinabi niya ay di gasinong narinig ng lahat. Pang-lima, ang tsokolate ay kasing tamis ng kinain kong cake. Ang tsokolate ay kasing tamis ng kinain kong cake. Sa oras na ito, halina't ating alamin ang mga tamang sagot. Sa unang pangungusap, kasimbata ng mukha mo ang kapatid ko. Ito ay check, magkatulad. Pangalawang pangungusap, higit na maraming mag-aaral noon kaysa ngayong may pandemya. Ito ay X o di magkatulad. Pangatlo, ang binili niyang sapatos ay sinlaki ng suot ko. Ito ay check o magkatulad. 4. Ang sinabi niya ay di gasinong narinig ng lahat. Ito ay X o di magkatulad. Pang-lima, ang tsokolate ay kasing tamis ng kinain kong cake. Ito ay check o magkatulad. Natitiyak kong nakilala mo na ang pang-uri at kaantasan nito. Isulat sa inyong mga papel ang aking babasahing pangungusap ng 2 beses at suriin ang kaantasan nito. Isulat ang L o letrang L kung ito ay lantay. Letrang PT kung pahambing na patulad. Letrang PL kung pahambing na palamang. At letrang P kung pasukdol. Huwag kalimutang isulat ang salitang sanayin natin bago ang unang bilang. Unang pangungusap. Ang anak niya ay masipag. Ang anak niya ay masipag. Pangalawa, pinakamatalino ang kapatid namin sa loob ng klase. Pinakamatalino ang kapatid namin sa loob ng klase. Pangatlo, si Ezra ay mas maputi kay Zoe. Si Ezra ay mas maputi kay Zoe. Pang-apat, ang magkapatid ay magkasing tangkad na. Ang magkapatid ay magkasing tangkad na. Pang-lima, sa lahat ng prutas na bili ni nanay, ang pakwan ang ubod ng tamis.
Sa lahat ng prutas na bili ni nanay, ang pakwan ang ubod ng tamis. Mahusay! Isang gawain na naman ang iyong nasagutan. Ngayon ay iwasto na naman natin ito. Para sa unang bilang, ang pang-uri ay salitang masipag. Ito ay letrang L o lantay. Ikalawang bilang, ang pang-uri ay pinakamatalino. Ang sagot ay letrang P o pasokdol. Pangatlo, ang salitang mas maputi ay pang-uring PL o pahambing na palamang. Pang-apat, magkasing tangkad, PT o pahambing na patulad. At pang-lima, ang pang-uring ubod ng tamis ay letrang P o pasokdol. Binabati kita dahil nagawa mo ang tatlong pagsasanay ng mabilis. Patunay lamang ito na higit mo nang nauunawaan ang mga pang-uri at ang kaantasan nito. Para maaalala mo ang araling ito, gawin mo ang nasa pahina 7 sa inyong module na may pamagat na tandaan natin. Sa ating pagbabalik ay magkakaroon tayo ng isang pasulit. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Miss Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Nagbabalik tayo sa ating paaralang panghimpapawid sa Grade 7 Filipino. Kanina ay tinalakay natin ang mga pahayag sa paghahambing at kaantasan ng pang-uri at sinagutan ang mga gawain. Sa bahaging ito, tingnan natin kung magagamit mo na ba ng maayos ang mga pahayag sa paghahambing. Gawing paksa sa mga bubuuing pangungusap ang pagiging mabuting anak, kapatid o kapamilya. Isulat ang salitang payabungin natin bago ang unang bilang. Unang bilang, di totoong mahirap. Pangalawa, di gaanong masarap. Pangatlo, mas mahalaga. Pang-apat, di gasinong mabilis. At pang-lima, mas mabigat. Una, di totoong mahirap. Pangalawa, di gaanong masarap. Pangatlo, mas mahalaga. Pang-apat, di gasinong mabilis. At pang-lima, mas mabigat. Ngayon ay may babasahin akong teksto halaw sa aklat ng pinagyamang pluma na gagawa ng refleksyon upang masuri ang natutuhan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Sa panahong ito ng digital age, kung saan bahagi na ng buhay ang internet, cable television, video games, smartphones, tablet, at iba pang modernisasyon sa komunikasyon at sa pamumuhay, nagiging mas mabigat ang hamong kinakaharap ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak na may mabubuting pagpapahalaga at magandang asal kaysa sa nakalipas na 50 taon. Ayon sa pag-aaral, halos 75% na ng mga sanggol mula 0 hanggang 1 taon ay nakakapanood ng telebisyon
at 37% sa mga ito ay nakapanood araw-araw. Kung ganito ang istatistika sa mga sanggol, isipin na lang ang dami ng oras na ginugugol ng mga batang mula 2 hanggang 17 taon sa harap ng telebisyon. Marami pa rin ang mga panuuring nagtuturo ng maling pagpapahalaga tulad ng karahasan, pagpapalaganap sa bisyo tulad ng pag-inom, paninigarilyo at pagkakaroon ng maling konsepto ng kagandahan at kaligayahang nakaugat sa material na bagay at iba pa. Idagdag pa rito ang pagkahumaling din ng kabataan sa internet at sa mga video game na nagdudulot din ng maling pagpapahalaga. Kaya naman, lalong mahalaga ngayon ang presensya ng mga magulang upang maagapan ang hindi magagandang maibubunga ng impluwensya ng digital age sa mga bata. Ang matyagang pagtuturo at paggabay ng magulang pa rin ang pinakamahalaga. Subalit, mahalaga rin ang pagtanggap at pagsunod ng mga anak sa payo o parangal ng mga magulang. At ito ang magiging takdang aralin natin. Nais kong sagutan ninyo ang mga katanungang makikita sa pahina 9 ng inyong module. Para sa unang bilang, ang tanong, totoo nga kayang mas mabigat ang hamong kinakaharap ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak sa kasalukuyang panahon? Bakit? Pangalawa, kung ikaw ang magulang, ano ang gagawin mo upang mapalaki pa ring mabubuti ang iyong mga anak sa kabila ng mga bagay na nakaiimpluwensya sa kanilang kaisipan at pagpapahalaga? Pangatlo, kung ikaw naman anak na pinagsasabihan ng iyong magulang na maghinay-hinay sa paggamit ng telebisyon, smartphone at internet, susunod ka ba o susuway? Ipaliwanag. Pang-4 at pang-5 tanong. Gumawa ng refleksyon tungkol sa tekstong binasa gamit ang mga pahayag sa paghahambing. Ang 3 antas ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. May 2 uri ang pahambing. Ito ay ang patulad at palamang. Lantay. Ang anyo ng pang-uri kung ito ay naglalarawan lamang sa iisang pangalan o panghalip. 2 antas ng pang-uri. Pahambing. Ang pang-uri na ito ay naghahambing o nagtutulad ng 2 pangalan o panghalip. May 2 uri ang pang-uring pahambing. Ito ay pasahol o palamang at patulad. Unang uri, pahambing na pasahol o palamang. Ito ay nagsasaad ng nakahihigit o nakalalamang na katangian ng isa sa 2 pangalan o panghalip na pinaghahambing. Ang pang-uring paghahambing na ito ay gumagamit ng katagang higit, mas, lalong, di gaano, di gasino, at iba pa. Ang 2 pang-uring pahambing ay pahambing na patulad. Ito ay nagsasaad ng magkatulad o magkapantay na katangian ng 2 pangalan o panghalip na pinaghahambing. Ito naman ay gumagamit ng panlapi tulad ng sim, sin, at sing, magkasing, kasing, o ng mga salitang kapwa o pareho. Ang pangatlong kaantasan ng pang-uri ay pasukdol. Ito ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian sa paghahambing ng higit sa 2 pangalan o panghalip. Ito ay gumagamit ng mga panlaping pinaka, napaka, pagkakasunod-sunod ng pag-uulit ng salitang ugat ng mga salitang ubod ng,
hari ng sakdal at sobra. Isang aralin na naman ang ating natapos sa episode na ito. Upang mas maunawaan niyo pa ang aralin ukol sa mga pahayag sa paghahambing at kantasan ng pang-uwi, maaari niyo ring balikan ang ating aralin na makikita sa Module 4 sa Filipino 7, ikalawang markahan sa pahina 4 hanggang 11. At maaari ring tahasin ang inyong kaalaman sa pagsagot sa mga gawain. Samahan ninyo akong muli sa ating susunod na aralin sa Filipino 7 dito sa Radyo Z Eskwela. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ako si Teacher Glendy na nagsasabing mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Paalam! Radyo Eskwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Eufemia T. Gamutin Cecil 5, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members: Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrices, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Daylan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland T. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesio, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Istaniol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Araiz.